Yan, good morning sa inyo. Dito ako sa North BC and it's 8 o'clock AM o 8:13 na pala. And ang weather natin is +3. So maglakad-lakad lang tayo kasi maaraw. Minsan lang pagka laging overcast eh. Dito tayo sa neighborhood natin. Ayan, may mga motor na nagwawala. Mga ibon na humuhuni. Ayan. So, kaya ba pag ganitong Saturday nyo ang ginagawa nyo sa umaga? Ngayon, take advantage kung maglakad dahil wala nang snow at magandang panahon, makakuha tayo ng sun. Yan, kasi ko to hoodie, medyo pa kasi mahamog ba, kaya nag-hood ako, so nag-sweater. So ito may metal stairs, bakit? Ano ba mga some passive income while you are working dito sa Canada? One thing you can do is dividend investing ng stocks, mga growth stocks. Yan, sa mga real estate REITs. Ang dalawang paborito kong REIT is REI.UN, yung ticker symbol niya, at saka yung Smart Center ng RioCan. Yan, RioCan, niya lang, i-type nyo na lang yan. Kasi ang dividend investing sa real estate, they have to meet their investors, yung mga dividend nila sa real estate. Kahit na mababa yung presyo ng stocks or something like that, they have to meet yung dividend yield percentage. Yan. Tapos yung mga ETF na gusto ko rin is yung BFB is V as in Victory, Frank Victory, BFB. Inaano niya yung pina-follow niya yung S&P market. Yun yung bale nag-follow ng market ng North America, Standard and Poor's, S&P market. Pataas yung niya, although minsan mababa. Kaaraw-araw yung pina-follow, but it's sabi nila it's meant for long term, right? 5 to 10 years yan yung investment dito sa well, simple, you can use it. It's very simple to follow. Yan. Meron din ako Mumu, but it's hard, maraming mga advertisement sa Mumu, tsaka parang yung GUI nila, yung user interface nila is very convoluted. Masyadong maraming mga signs nga, and hindi kagaya sa well, simple app. It's user friendly. Yan. Tapos yung trading niya is zero commission, right? And then if you get into 100k, may premium ka, may mga managed portfolio sila na maging 0.5 yung MER, magiging 0.4 na lang, ganyan. So may pwede ka pang mag-open ng US dollar account for free pagka, tapos may I think it's 2.75 interest
ang US dollar. Yung checking nila is 1.75, 1.25 pagka hindi ka pa premium, but that's better than most banks, right? So dati yung ano, yung country, parang club na naayos na nila, yung insurance ano na, insurance place. At ito natin to Marmot Builders. Dati ano rin to yung mga parang car lot, mga used car lot. Ngayon parang hindi na masyado ata, kasi karamihan bumibili na sa online, mga used car lot. Office na rin to. Ang ganda. Yan, mga paborito ko rin mga stocks. Meron din ako konting stocks, pero kailangan daw nasa ano kaya more than ETF mo is more than 50%. Yung stocks, don't invest in like yung all-in ng lump sum sa stocks. Pwede kang bumili ng, but because it's volatile, right? Baka maglagay ka ng 10k ganyan, 5k, tapos biglang the next day malit yung baka ano lang, maging ano yung stocks mo, lumit yung capital mo. So but it's made for growth. Kung young ka, it depends on your situation. Kung young ka, you can do that because you have time, right? But kung paano ka na, pa retire ka na, is more on bond securities, right? Typically maliit yung growth, but it's income coming in, at saka tumataas yung share, price ng share capital. So yan, daming mga ano, no, mga term na kailangan yung alamin. Yun, manunood kayo ng YouTube, mga karamihan sa mga wealth management company, merong mga YouTube channel, mga inaano ko, mga pina-follow ko. Yung iba naman mga DIY investor lang din. Si ano yun, Canadian t-shirt, yan, Jovi Yang, yan yung mga Canadian. Yung Jovi Yang, bata pa yun, self-made, 3-figure investor na siya sa 3 or 6 pala sa Wealthsimple. Tapos may Blossom pa na app na kailangan yung pwedeng i-download para kung i-follow nyo yung mga favorite nyo, mga investor sa YouTube. Tapos yan, yung Moomoo ginagamit ko para makita yung MER, no, yung management expense ratio, tapos yung kung magkano yung point 08 yung sa BFB. So mababa, mas okay. Yan. So dito tayo sa kagubatan na. Narinig na natin yung mga huni ng ibon, saka yung mga ano dyan, mga duck. Ayan, mga payo sa mga mag-18, mga youth. Open up your Wealthsimple account. Tsaka, that's an app, and you can open up your TFSA. Yan. RSP, if you're making over 58,000, then you can contribute to RSP para bumaba, tax deferred yung RSP. And don't take it out until you retire, but yung TFSA you can take out anytime. Tapos yung contribution mo, kasi nag-contribute ka this year,
from January 1 to December 31st, 7,000, right? So kumuha ka ng 2,000. So yung room mo for next year is another 7,000, and you have another extra 2,000 kasi kinuha mo yung 2,000 for this year. So that's how it works, no? Yun yung pagkakaintindi ko. So if you turned 18 noong 2009, right, or before that, you're allowed 109,000 to contribute to your TFSA. Yung 109,000 na yun, kung in-invest mo, you can grow na doble. Yung growth niya is tax-free. Yun ang kagandahan ng TFSA, ano? Yan. Ang isa pa yung FHSA. Kakaintindi ko, kahit bumili ka na ng bahay, if you didn't buy a house after 4 years you're living in your house, then you're eligible for FHSA. And if you don't use it, maximum 40k, and it's 8,000 a year. So at 15 years, pag hindi mo, you have to use it for housing, or you can convert it to RSP. Yun, parang tax-free na rin. Hindi, tax-free. Tax-free pagka andun pa sa FHSA. But if you convert it to RSP, pag hindi mo ginamit, then it will be an RSP contribution. So it's magiging tax deferred. Pagka kinuha mo na, pag na-convert na siya sa RSP, pag kinuha mo, then you withhold yung tax, and then next year na pagka nag-file ka ng tax, then babalik sa'yo kung you're within the threshold ng basic income, 16,000 sa federal ata, exemption ng tax. Yung mga sinishare ko pala is according to my experience, right? It's not a financial advice. I'm not a financial advisor. So this is what I'm doing and what I'm getting from my learning, self-learning, self-taught. Yan. Yun. So dito na tayo at ang exercise for the day, and forget to like, subscribe, and ngayon lang naman ako mag-ask na uli, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. To Jasper Park, bago to, minutan nila. Hingal tayo, tutang out of shape. Yan, gamit ko pala is Osmo Nano, no? It's not bad, except for ang gripe ko lang or complaint ko lang is yung battery life. Tsaka minsan hindi nagko-connect sa, kasi dalawa siya, isang pang main vision dock mo, tapos minsan pagka ini-start mo, tapos hindi siya nagko-connect agad sa main camera. Mas mabagal na siya ngayon. I don't know eh. Ayan na. May ano dito, bato. May nagtanong sa akin kung bakit meron yan. So, hindi ko alam. Baka religious symbol ng mga sinaunang tao. Ayan. Gandang umaga.